Wala po ako nakakausap, wala po akong kinakausap sa labas. Nakita ko lang po yung Amerikano nung hearing po. Di ba sabi mo Kasama po yung sir niya, tapos pa rin po, pati rin po yung alam mo kasi sir. mga tol, yung pagreklamo niya agad, ang ginawa nito mga taga-immigration, for sure, pinuntahan yan sa bahay. Amerikano, meron kang reklamo against you, pinakita yung papeles. Ngayon doon sa Amerikano, what can I do for you guys? Just let me know. Etong problema, blah, blah, blah. Ayos na. Pag-hearing proseso, ayos na. Okay? Kaya nga, attorney, at Yes, tanong sir, ko, yes, sir. kailan madideport yung Amerikano? Bigyan mo ako ng timetable. Kasi Sir, baka, yung pag tumagal pa lang, ang sandali lang, trabaho sandali po lang. ay- Attorney, Yes, sir, sandali sir. lang. Baka habang tumatagal yan, ay makagawa ng paraan at mapatay naman itong asawa niya. Eh, anong gagawin na? Sisihin ka namin. Hindi, sir, attorney, ano mo dyan? Posisyon? Sir, ano lang po ako, isang attorney lang po ako dito. Yung actual na pagde-deport po, i-desisyonan Hindi pa ka- rin po ng mga commissioner namin. Hindi ka pala ano dyan. Ano ba posisyon mo? Anong posisyon mo dyan? Attorney lang po ako dito, sir. Ano nga, attorney saan? Anong attorney of... Sa Law and Investigation Division, sir. Wala ka pala. Diyos na lang. Okay na. Sige na. Okay. Akala ko naman Okay. Sus Maria. Ito na lang, si Attorney Antoinette. Antoinette Mangrobang, Bureau of Immigration, Attorney Antoinette. Magandang hapon. Spokesperson to si Attorney. Aha. Attorney Antoinette. Hello? Yes po. Attorney. Hello? Opo, Attorney. Yes. Ito pong kababayan natin, si Michelle, andito po sa atin at matagal na po binubugbog palagi ng kanyang mister na Amerikano at gusto niya pong ipa-deport. Yes. Okay, yung po ang gusto niya, wala na iba, ipa-deport. Opo. Ma'am, Opo. Yes, nakikinig po ako. kailan po natin maipa-deport itong Amerikanong asawa niya na palagi siyang binubugbog? As soon as po magkaroon ng recommendation yung hearing officer kung na-terminate na po yung preliminary investigation, it will pass through a process po kung saan kukuha na ng clearances itong foreigner saka po mai-issuean ng summary deportation kasi yung po order. nangyari dito, ma'am, ang nangyari po kasi dito, puro hearing ng hearing, nakadalawang hearing na sila at meron pa susunod, ang dami pa mga hearing na hinihintay. Ito nga ma'am, nagbigay ko ng example there was one time na isang pong foreigner na parang nabastusan na ata yung isang politiko natin, inapadiport ho agad in 1 week. Eh yung politiko natin kasi, dito pala ba sa pobre na wala namang kapangyarihan, ordinaryong tao, ang dami pa mga proseso, pag politiko pala makapangyarihan, agad-agad nadideport yung mga loko-loko mga istanghero, ganun po ba yun? Ito po kasi, dadaan po siya talaga sa procedure ng tamang process. Kasi po, valid po ang entry din nitong foreigner na ito. Again po, maliban po dun sa pananakit niya, ang immediate na maaaktuhan kaagad ng immigration is really the immigration violation. Okay. In this case po, yung foreigner has a valid stay in the country. Dun sa reklamo po ng pananakit, as I would often advise yung mga nagre-reklamo natin, this is a criminal complaint and it should be lodged more appropriately po sa fiscal. At ito po ay dapat managot criminally bago po natin siya ma-deport. Okay, naintindihan ko yan. Gusto mo ba masampanan ka sa normal korte o course po ma-deport? pag may criminal complaint or criminal action. Masampanan ka sa korte o ma-deport? Ano? Ma-deport talaga siya kasi tinatakot niya ako patayin daw Okay, niya ako. ma'am, ayaw na nga niya makulong, ma'am. Ang gusto niya, lumayas na ito sa Pilipinas, itong kanyang asawang Amerikano. Yan naman po ay upon termination po ng preliminary investigation, ang hearing officer po would file the necessary recommendation or file the necessary sige po. charges. Ma'am, kailan po mangyari yun, ma'am? Last question, kailan po mangyari? Ay, hindi ko po mabigay ang exact time frame kasi po nasa proseso na po Okay, itong... ma'am, pwede ba kung natin hindi na po- mapabilis-bilis? Yes? Pwede po ba natin mapabilis-bilisan? Oo, ang objective naman po natin lagi ay mabilisan pero as again, kailangan natin paalala kay ma'am na kapag ka ganito, talaga pong dumadaan sa hearing. Ma'am, okay, Sana po, ma'am, sorry po, maintindihan niya. ma'am, magkaibigan tayo. Yes. Hindi to para sa iyo, ma'am. I know for a fact na meron po mga taga-immigration, hindi naman po lahat sa inyo, marami po sa inyo mababait, pero meron po dyan ilan, mga hearing officer, na nababayaran po, na kaya nila i-delay yung kaso, pahabain tong kaso dahil sila po yung nababayaran, tumatanggap po doon sa inireklamo. Yan po iniwasan namin. Makakaasa po kayo na hindi po yan mangyayari dito sa kasong ito, lalong-lalo naman na kung ang nagrereklamo ay hindi na magpa-file ng kahit anong kaso at kung mapagkitaan na talagang maliwanag yung immigration violation nitong foreigner na to, wala naman po kayong dapat alalahanin. Attorney Mangrobang, ma'am, Erwin Tulfo Yes. po.
Yes, sir. Can you Yes, give us a timetable? Is it 1 month? Is it 2 months? Yung mga hearing-hearing na yan. Gaano po katagal inaabot? Gusto ko lang ho malaman kung gaano. Ito ho ba iaabot pa hanggang Pasko? Dito pa ba magpapasko yung Amerikano na yan? Or mag-4th of July? Ano ho sistema, ma'am? Sir Erwin, makakaasa po kayo na ito po ay i-expedite naman natin yung process. Kaya, can't you give us a Ako, timetable, ang tanong- attorney, ma'am? Pwede ko pong matanong si ma'am kasi hindi ko po alam yung details ng kaso. Matanong ko lang, nag-terminate na po ba sila ng preliminary investigation? Investigation. Nakakahiling na ho kayo. Dalawa na po, pero pabalik-balik kami sa immigration. Pang-anim na itong pabalik-balik. Simula January 16. Ma'am, pang-anim na lang po pabalik-balik at nakadalawang hearing na po. Ano po, wala na po ba kayong pina-require sa inyong isubmit or mag-submit pa kayo ng additional? Ginano nga ako ngayon, nga kung gusto kong sagutin yung sagot niya sa blatter ko, sa mga medical. Ngayon, kailangan daw kami kumuha ng legal na attorney, parang ganun, magbabay daw ng 5,000. Ewan ko, hindi nga namin alam. magbabayad ng 5,000. Meron po kaming public attorney's office dito sa baba. Kung kailangan po nyo ng advice, meron po kaming PAO dito na makakatulong sa inyo kung meron kayong gustong advice. Hindi po kailangan kumuha kayo ng abogado nyo na babayaran. Meron po ang Bureau Hindi. Public Attorney's Office. Ma'am, Attorney Mang Roba, Yes. magkaibigan po tayo. Matagal na tayo palagi nag-uusap. Malaki Yes, sir. pong tiwala ko po sa inyo, madam. Believe me. Yes. It's from my heart. Yes. However, yes, sir. ma'am, Thank you very much. However, ma'am, maraming mga, hindi man marami, hindi naman lahat meron po mga tiwali talaga yung mga kasamahan mo. Yan po ang kinakatakutan ko, ma'am. Marami na akong Huwag kayong experience po dyan. mag-alala, sir. I will personally see to it that this case is expeditiously decided and huwag kayo pong mag-aalala at ipagbibigay alam ko rin kay Commissioner itong concern nitong si Opo. So, ma'am, Madam. Opo. Sasamahan po namin to siya, ma'am. Total, pareho naman kay babae. Siguro, ma'am, maintindihan mo dahil kababae po natin at naapi po, nabubugbog. Kawawa naman po Naintindihan talaga. ko po ang Pakitulungan kalagayan po, ni ma'am. Naintindihan ko po siya. Opo, sasamahan po namin sa inyong tanggapan, madam. Walang anuman, sir. Of course, anytime po. Sige po. May sabihin kayo, Rick? Wala na. Yun na lang. Yung sinasabi na Sige, ma'am, yan. sasamahan namin kayo kay Atty. Mang Robang. Okay to si Atty. Mang Robang, mabait to. Magaling tumaksyon. Salamat po. Salamat po, Atty. Mang Robang. Thank you po. Sa pagbabalik ng T3 Volunteer Traffic Enforcer na may matinding racket sa Maynila, caught in the act! Traffic enforcer na yan. Hindi na naawa sa aming mga jeepney driver. Pati yung kinikita namin para sa pamilya na namin, nababawasan pa. At mga reklamong inyong nilapis sa T3 at ang aming mga naging aksyong susunod na abangan. Kung meron kayong reklamo o personal na karanasan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ahensya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming email, t3kapatidsagutkita@gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers 355-5702 o 0918-983-T3T3. Tandaan, ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong.